yung kanilang business hours. So every Tuesday to Friday, 8 AM to 8 PM sila. Same with Saturday and Sunday. So sa Monday lang sila closed. Makikita nyo tong kimono house. And meron tayong kimono for rent din dito. Ito yung kanilang mga guidelines. Okay. 1, 2, 3. Guys, dito may mga signboard sila kung saan papunta. So nandito tayo ngayon sa Tori. Tapos merong Daruma-san, Hachiko, Cafe Nara, Lucky Cat, Moa, tsaka Lying Buddha and Sakura. So medyo mainit guys, kaya nagmamadali din kami picture taking. Look at this beautiful view guys. Grabe. Sobrang solid dito sa Cebu guys. Hello everyone, this is Lost Furukawa and welcome back again to another Cebu vlog. And for today's vlog guys, this is our day 2 here in Cebu City. And nasulit ko talaga ang araw ko dito sa Cebu kasi kumain kami sa Sugbo Mercado na mga kasama ko sa work. And guys, hindi pala ako nakapag-vlog kagabi. Syempre, kailangan din natin magtrabaho. And nakakahiya naman guys kung magdala pa tayo ng camera kasi bawal yung mga camera sa company regulations. By the way guys, bago pala ang lahat, subscribe muna kayo sa channel ko. Tulungan nyo naman ako na ma-reach ang 10k subscribers para makapag-giveaway na tayo ng GoPro Hero camera. And para sa mga bago nga pala sa channel ko, ako nga pala isang travel vlogger and gumagawa ako ng mga travel guides both local or international. Kaya sa mga hindi pa nakaka-subscribe, subscribe na. So ngayon guys, ang una natin pupuntahan I think sa Little Kyoto daw. So itong Little Kyoto na to ay isang sikat din na pasyalan dito sa Cebu. So excited na ako guys kasi ngayon ko lang mapupuntahan yon. And dati, hindi namin napuntahan yon nung nag-joiner store kami dito sa Cebu tsaka sa Bohol. So guys, ngayon excited na ako na ma-tour yun and I think sa uphill din siya matatagpuan guys. Hindi ko kasi alam kung hindi ko alam yung tawag sa barangay. Nakalimutan ko guys. So mamaya guys, siguro malalaman din natin yan pag dumating na yung mga kasama natin. So by the way guys, hinaantay ko na lang pala yung mga kasama ko kasi may mga kasama tayo dito sa vlog na mga co-workmates natin. Yay! So ngayon guys, I'm very excited na talaga na ma-tour itong Cebu kasi ngayon ay weekend na and tapos na tayo sa work. So wala tayong work today and ngayon tayo ay gagala lang dito sa Cebu City. Hindi ko muna sasabihin itong hotel na pinagtutuloyan ko kasi guys, bala ko pa ay film tomorrow pa. So dun sa ating day 3 dito sa Cebu City. So guys, grabe. First impression ko lang dito sa hotel na to is napaka-solid guys. Alam niyo kung bakit? Kasi napaka-comfortable talaga tulugan and also guys, feeling safe talaga and also yung kanilang rooftop ay napakaganda and also may free breakfast na rin itong hotel na pinag-stayan ko. So guys, wait ko na lang yung vlog ko dyan. Gagawa tayo ng separate vlog dyan and ngayon talaga ay gagala muna tayo sa Cebu City. So I'm very excited na talaga guys. Kung siguro kayo excited na rin kayo na malaman yung mga DIY itineraries natin na pwedeng mapuntahan dito sa Cebu, ako rin. Kasi 'di ba mga first time pa lang. Actually, yung mga kasama ko siguro hindi na first time. Siguro ako na lang first time. So igagala daw nila ako dito sa Cebu and I'm very thankful to them. Kasi guys, may mga kaibigan tayong ganun. Wait na lang natin yung mga friend natin dun sa baba and babalik ako later. And I'm finally back guys. So ngayon nandito na yung mga kasama ko sa likod. Yan. Guys, kaway-kaway naman kayo sa vlog. Ayan o, kita ba ang lahat? Tinatakpan mo yung mga kasama yung payong. Ito yung artistahin namin o. Pakilala naman kayo. Ito si Jen. Hi vlog, welcome guys. Si Josh tsaka si... Ayan o. Uy, pakilala naman. Mga nahihiya ba kayo? Hindi, kaya niyan mamaya guys, hindi na kayo mahihiya, promise. Ngayon lang yan kasi umpisa pa lang. Pero, yun. Mga walang hiya naman yung mga yan guys. Pero yun, nag-aabang na kami ng taxi ngayon dito pupunta sa... Ano bang tawag din sa pupunta lang? Busay ba yun? Barangay ba? Tawag? Barangay ba? Hindi ba barangay ang Busay? Ano ba siya? Parang town? Basta! Basta yun na. Actually, hindi rin nila alam. Kahit taga dito sila. Actually guys, itong taxi na talaga yung best option para makapunta doon. Kasi uphill yun. And also medyo malayo din dito sa city. So around 4 kilometers din I think. And pwede rin naman siguro yung Grab. Pero may Grab ba doon papunta sa... Meron naman no?
as alternative option. So, yun. Pero taxi talaga yung the best, no? Kasi kapag jeep wala rin. May jeep na nadaan doon, wala. Bihira lang din. So, yun guys. So, sabi nila, hindi ganun ka dami yung papunta din sa barangay. Actually, hindi siya barangay. Doon sa mismong pupuntahan namin. Hindi ko talaga alam kasi hindi rin nila alam. Yan tuloy, hindi natin masabi, di ba? Finally guys, andito na rin kami sa Little Kyoto and ang binayaran namin sa taxi 700 pesos lang. So hati na kaming apat doon. And guys, welcome to Little Kyoto. So Japanese ulit guys, diba? Galing lang natin sa Tokyo and I'm very excited na makapag-ramen ulit dito. So ito ay isang Japanese inspired na tourist attraction dito sa Cebu City. Wow. So dito tayo sa entrance na nila. And magbabayad tayo ng entrance fee na 100 pesos. Yan guys, so medyo may kainitan lang ngayon. Pero ito yung kanilang gate or entrance. Ito yung kanilang business hours. So every Tuesday to Friday, 8 AM to 8 PM sila. Same with Saturday and Sunday. So sa Monday lang sila closed. Ayan. Ito guys, bawal daw yung food and drink sa loob. Kasi meron silang restaurant sa loob. So kailangan guys, bibili kayo dyan. Syempre, business is business naman. Tapos, may no smoking sign din sila. And ano to? Videoke machines are not allowed in residential areas and open spaces. So, bawal pala ata yung mga videoke machines. Kasi syempre, masyadong payapa dito. Tignan nyo naman guys, yung napakagandang view. Dito sa tapat ng Little Kyoto. Yan. Tapos dito kasi mga bilihan guys sa mga pagkain yan. So, para mga mini karinderya. Tsaka tindahan. Yan, dito ang kanilang entrance ticket. So ito yung kanilang mga safety rules. Yan, meron din pala yung dog lovers din. Mga premises din nila kapag nagdala kayo ng pet. Tapos dito, please be informed that the comfort rooms are located on Sakura deck. Ayan, kayo na lang basa guys, medyo mahaba. Ate, may bariya ka sa 1,000? Oh, wala. 1,000 pera. 500. 1,000 kasi. Ay, may bariya kayo sa 1,000? 1,000. Kahit mamaya na lang. Sukli, pagbalik. Kasi kakain din kami sa loob, ate. Oh, mamaya na lang. Ayan, so ito yung kanilang entrance. Meron! Buti na lang. Sensya na po, walang barya. So dito, pagkalampas lang ng kanilang ticket booth, makikita nyo tong kimono house. And meron tayong kimono for rent din dito. Ito yung kanilang mga guidelines. Ayan, tapos dito guys, arigatou gozaimashita. So yan, gamit na gamit yan sa Tokyo. So ito, meron pang kimono rental is 150 pesos per person and 1 hour lang. Okay, sharing of rented kimonos is strictly not allowed. And oh, break time pala nila. Kaya pala nakasarado yung pinto. Tapos guys, ito pala yung kanilang sample ng kimono robe. Tingnan nyo guys, oh. Napakaganda dito. Must try talaga to once na nasa Cebu City kayo. Sayang to guys. Better na mapuntahan nyo tong Little Kyoto talaga. Medyo may kainitan nga lang. At bubunga din sa inyo itong souvenir shop. Ba't nasa souvenir shop na kagad kayo? Magkano yung mga souvenir nila? 100, di ba need mo? Cellphone stand. Uy, ang ganda ng mga mask ko. Pico, picture.
Oh, si Hachiko. Diba pumunta ka ng Sa Japan, Shibuya. tapos dito ka bibili ng keychain. Ayan. Uy, Darumadal oh, di ba? Uy, dun tayo. Uy, mga Darumadal oh. Uy, One Piece. Wala pa nga tayo picture dito sa end. Ito na pala. Exit na pala to. So, saan yung simula? Dito? Teka, dito yung entrance daw eh. So, dito rin pwede. Tapos dito rin exit. Okay. Uy, picture tayo dito. Ayan guys, hanggang taas pa pala itong Little Kyoto. So, mamaya natin explore picture muna tayo. Dito. Kita ba? Yung Little Kyoto. Okay. 1, 2, 3. A few moments later. Guys, dito may mga signboard sila kung saan papunta. So, nandito tayo ngayon sa Tori. Tapos merong Daruma-san, Hachiko, Cafe Nara, Lucky Cat, Moa, tsaka Lying Buddha and Sakura. So, medyo mainit guys. Kaya nagmamadali din kami picture taking. Look at this beautiful view. So, yun nga lang. Medyo may kainitan. Kasi nasa Pilipinas naman tayo. Wala tayo sa Japan. Namiss ko tuloy yung weather sa Japan. Nakakainis. Ito na ba yung cafe? Yung Cafe Nara. Ayan. Medyo may kainitan guys. Haggard look na naman tayo. No? Ganda ng view. Kita nyo ba yung view ko guys? So kakain muna kami guys and order kami dito sa kanilang cashier area. Carry ba natin mag-ramen kahit napakainit? Ramen tonkotsu. Tatry natin itong ano siguro. Mahal pala yung ramen la 320 guys no. So baka mag beef view doon tayo. Namiss ko yung beef. Ayan, may mga maki rin sila. Maki California, Okonomiyaki, yakisoba pork meron din. Gyoza, teriyaki. Tapos Japanese rice meron din sila dito. Karage and takoyaki. Tapos meron sila dito mga drinks. So meron din pala sila dito guys na mini Hachiko statue. Ayan ah. 'Di ba sa Shibuya Crossing nakita natin yan si Hachiko. So, buti meron silang ginawang dami dito and may mga coins. I think guys, part siya ng tradition dito na magbibigay ng coin para mag-grant siguro yung mga wishes. Grabe guys, sobrang ganda dito sa lugar na to. Ang problema nga lang is mainit. Kasi ngayon guys, ang time is around 1 PM na ata. Ayan. Pero nag-enjoy din naman yung mga turista guys talaga. Kasi Japan inspired talaga ito. So sa mga nagtitipid dyan guys or hindi pa kaya makapag-Japan, pwede kayo dito sa Cebu City and pumunta kayo dito sa Little Kyoto. So located lang ito sa may Busay din. Actually uphill ito guys, so medyo may lamig naman kahit paano yung init. Pero yun nga, magdala pa rin kayo ng mga payong. Pansin nyo yung mga tao dito, may mga dalang payong din talaga. Kasi napakainit din. And buti na lang guys, hindi masyado maraming turista ngayong araw na ito. Kahit weekend dito ngayon. So ang in-order natin guys ay yung beef udon nga na 220 pesos. And also ang kanilang strawberry fruit shake na 80 pesos lang. So 300 lang yung binayaran natin. Guys, finally dumating na rin yung order natin na beef udon tsaka strawberry juice. Akala ko fruit shake eh, no? Pero juice siya. Ayan, may strawberry pa na ano, chunks. Itadakimasu! Say hello to the vlog habang kumakain. Uy, ang ganda ng view guys, oh, tignan niyo. Oh, kita niyo ba? Ayun oh. Oh, 'di ba? Solid yung view guys. Ayan yung makikita niyo dito sa tapat ng Little Kyoto. Kaya pumunta talaga kayo dito para ma-experience yung Japan on a budget. Oh. Marunong na ako. Wala kasi silang kutsara sa tinidor doon sa Japan. Talagang puro chopstick din sila. Oo. Natuto lang ako kasi madali gamitin yung chopstick nila. Kapag nakain yung mga tao nila, talagang pansinan unless magkakaibigan kayo. Walang pansinan. Japanese rice na pili? Kaso yung rice ramen, tsaka beef udon. Nagre-range siya sa 650 pesos to 700 pesos. Pero malaki na. Oo, picturean. Sarap.
natural ata yung strawberry na ginamit nila dito. May mga chunks pa kasi. Ano yung sa'yo? Blueberry? May mga chunks din? Wala. Wala. Baka sa strawberry natural. Diyan artificial siguro yung blueberry. Ganda ng view ng ano. Ayun. Nahirapan na ako sa ano. Pagkukuha sa bigas nila. Hirap. Uy, meron pa dun oh. Ano yun? Golden Buddha? Parang Buddha siya. Ito flower garden to eh, no? Ganda dito guys. Baon lang talaga kayo ng payong tsaka sunblock. Look at this beautiful view guys. Grabe. Sobrang solid dito sa Cebu guys. So nasa likod natin ngayon guys ang kanilang Lying Buddha na parang Wat Po style din sa Bangkok, Thailand. Medyo maliit lang siya guys. As in talagang pang picture taking lang. Good for family picture din. So ang sabi dito, depicts the Buddha in his last earthly moments. Journey to Nirvana after achieving enlightenment. Yan, may mini history tayo. So nandito tayo ngayon sa anong pangalan? Pagoda. So ito pala yung pagoda section nila guys. And meron dito mga geisha pictures or paintings ba yan? Pero parang pictures lang siya guys. Anong meron dyan sa loob? Buddha? Ano yan, Buddha? Gusto ko yung color blue eh. Gusto ko wala color blue. Ano lang, silver lang. Ano to? Maria pala. Oh, meron din dito guys. Oh, parang sakura tree. Pwede kayo dito guys magmuni-muni, mag-relax, unwind dyan sa napakagandang view itong Cebu. And doon ata in-order yung kanilang mga foods doon sa kinainan natin kanina. And dito nila i-deliver. Ayan na. Ang ganda ng view dito guys, as in. Tapos sakura team talaga sila. Tingnan nyo naman yung painting. Ayan. Tapos yung mga Japanese inspired lanterns. So katabi ng kanilang Sakura Cafe and Restaurant, merong mga life-size na One Piece characters. Yan sila Luffy, sino to? Akala ko sa One Piece. Akala ko lahat One Piece, si Zoro, si Nami, tsaka sa Bleach. Sino yung nasa dulo sa Naruto? So pwede kayo picture taking din dito, good for chicketing yan. Yan. Pwede kayo family group din dito. Uy, picture ka, Jen! Jen, picture ka dito. Hindi ka ba fan ng Mickey Mouse? So ngayon guys, papunta na tayo sa mga Japanese cats and also sa mga Daruma dolls. By the way guys, kapag pupunta pala kayo dito sa Little Kyoto, syempre dapat mag-wear pa rin kayo ng comfortable shoes. Kasi 'di ba, panay lakaran din yung gagawin niyo dito. Mahirap naman guys kung nakatakong kayo or naka-heels dito, 'di ba? Kaya wear comfortable shoes, just like sa Japan, 'di ba? So ito na guys, yung mga Japanese lucky cats, the white cat and the golden cat. So this lucky cat is the Manikeneko. It's a common Japanese figurine which is often believed to bring good luck to the owner. And guys, medyo marami pang description, so kayo na lang basa. So katabi lang pala ng mga lucky cats itong Daruma dolls. So itong Daruma dolls ay isa sa mga sikat na dolls sa Japan. And ang sabi dito, ang Daruma doll daw is a hollow round Japanese traditional doll modeled after Bodhidharma, the founder of the Zen tradition of Buddhism. So sabi ay parang nagsisimbol daw ng perseverance and good luck. So making them a popular gift of encouragement. So guys, salamat sa pagsama dito sa ating pagtutour sa Little Kyoto.
So, ang impression ko lang guys is worth it siya puntahan, and siguro sa hindi gantong oras. Timing niya siguro mga golden hour ba, parang mga 4 to 5 p.m. maganda pumunta dito. And also syempre mga early mornings, mga 8 a.m. hindi pa ganun kainit. Pero ngayong time namin, mga 1 to 2 p.m. Diyos ko guys, magbaon kayo ng payong and sunblock talaga. Kasi grabe, napakainit ngayon dito. Butin lang guys, mahangin kasi nasa bundok kami ngayon. I think dun ko lang i-end tong vlog ko na to. So sana ay nag-enjoy kayo sa ating little Kyoto tour. If you guys like this video, don't forget to follow me on Facebook page and Instagram at Lost Furukawa. And if you want to do business or sponsorship with me, you can email me at lostfurukawa19@gmail.com. And guys, don't forget to hit like, subscribe, and notification bell para updated kayo sa mga bagong Cebu vlogs ko. That's it guys, I really appreciate you being here. Ang ating next agenda ay maglalakad tayo papunta sa Solsera and magsa Solsera tour na ulit tayo. Bye!